Magandang araw po sa inyong lahat. Bagsak na si Marcos. Naku po. Bakit ko naman nasabing bagsak na? Ipapaliwanag ho natin kung bakit bagsak na po sa taong bayan si Marcos, si Bongbong Marcos. Yung mga nabudol niya ngayon ay talagang nagising na. Nakita po natin yan etong panahon na kung saan ay nag-birthday, kaarawan po ni Pangulong Duterte. Nakita po natin na ang mga taong bayan ay talaga nga namang nagdiwang. Alam mo, sa totoo lang, ang dami pa po dyan ang hindi nakadalo dahil nga naman meron po silang kanya-kanyang ginagawa sa kanilang mga lugar. Ibig sabihin, may mga trabaho o di kaya yung iba ay talagang busy lang at sa kanilang pisikal na kalagayan ay hindi makapunta sa mga rally. Gayunpaman, napakarami po. Sobrang dami, as in libo-libo, milyong-milyon. Oh, 'di ba? Kasi yung mga reporter diyan, mga gunggong 'Di ba? Ang libo-libo sa kanila yung pinatay ni Duterte. Pero pag nagrarally, ilan lang daw. Baligtad 'di ba? Sa atin sa totoo lang, makikita nyo naman 'yan sa mga video-video lumalabas sa social media. Talagang libo-libo at hindi lamang po sa isang lugar. At hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo nagdiwang, lahat ng OFW nagdiwang ng birthday ni Pangulong Duterte. At lumabas po mismo yung pinakamatinding birthday gift. Ano po yon? Bagsak na. Bagsak na ho si Marcos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng bagsak na si Marcos sa taong bayan, ha? Titingnan natin, ha? Kasi bagsak na ang kanyang grado, mga kababayan. As in, laglag na. Shoot na sa inodoro. Nangangatog na. Kawawa naman ang mga senador nito. Anak ko, kaya kung manalo yung mga senador nito, matik yan, Brad. Matik na yan. Pag nanalo pa mga senador nito. Pero, eto panoorin po muna natin ng isang matinding banat ng aking kambal na si Baste Duterte. Joke lang po. Magagalit yun. Sasabihin tarantadon to si Banat Bay. Sinabi pang kambal ko Hindi naman. Mga ano lang naman. Sa tato lang naman. Sa tato lang. Biro ito. Panoorin natin to si etong report na ito. Sa ibang balita, muling binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang birthday rally para sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Braille Montalvo. Marcos! Hoy! Tanawa wala ka diya kung wala sila! Nako! Tila utang na loob daw ni Gigil na gigil, Hindi, totoo naman mga kababayan. Alam mo, totoo yan sinasabi ni Baste. Alam mo kasi ito, sinabi pa nga nito reporter gigil na tila utang na loob daw sa mga Dabawenyo. Hindi lamang po sa Dabawenyo. Ikaw naman itong lagi na lang sablay itong reporter na to. Yung taga Davao yan na ito sa TV5 Sablay, hindi naman ibig sabihin taga Davao lang. Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang Hindi lang sa mga taga Davao. Alam mo yung mga nagpunta dyan, hindi lamang po taga Davao. Ang sinisimbolo po niyan ang mga taga Mindanao. Alam naman po natin ang dami ng boto ng Mindanao. Andyan din yung mga taga Visayas. Ang dami rin ng mga taga Luzon. Hindi lamang po yun. Ang ibig sabihin po ni Baste Duterte dyan, si Mayor Baste, ang ibig niyan sabihin dyan, yung mga sumuporta sa Duterte, yun ang sumuporta sa iyo, Marcos. Pero dahil ginago mo mga Duterte, eto na. Nagising na ho sila. Yan ang katotohanan. Panalo niya bilang presidente. Ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Naging emosyonal din si Mayor Baste dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanya. Ayan, unahin po muna natin yung punto ni Baste. Alam mo, mga kababayan, talaga nung panahon ng 2022 campaign and election, marami talagang bumoto kay Marcos dahil doon sumama si VP Sara Duterte. Kung hindi sumama yan kay VP Sara, kunwari si VP Sara Duterte sumama kay Isko, hindi mananalo yan si Marcos.
ka nyo. Eto ha, hindi nga siya nanalo kay Robredo eh. Naalala nyo? Pagbalik-balik rin pa natin ng istorya, hindi siya nanalo kay Robredo. Hindi ko kinakampihan si Robredo ha, pero mantakin mo, mas pinili pa nila ang isang hindi sikat, mas pinili pa nilang isang housewife, mas pinili pa ho nila yon kaysa ho dito kay Marcos. Hindi mo ba naisip yon kung ikaw ay loyalista? Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo para hindi mo ma-realize yan. Sasabihin mo na naman, daya. Hindi. Isinusuka ng bansang to ang mga Marcos. Alam na ho natin yan. Matik na ho yan. Sinusuka. Ewan ko nga lang yung iba, nung sumuka, pinulot, kinain uli. Gago mga tanga Di ba? Pero ganun ho talaga ang tunay na Kaya lang naman nanalo yan dahil finally nag-decide si VP Sara Duterte na to join Marcos. As a matter of fact, galing mismo yan sa bibig ni Senator Amy na matatalo sila kung hindi sasali sa kanila si VP Sara. At hindi lamang po yan, back up po yan ng data. Sa survey, nung hindi pa alam na tatakbong Vice President si VP Sara Duterte, nangunguna si Vice President Sara Duterte. Di ba ho? Ang layo ni Marcos, pangatlo, pang-apat. Mas nauna pa si Robredo sa kanya. Hindi ko kinakampihan yung Ali ha. Pero ang layo niya po. Hindi ho talaga siya mananalo. Isipin nyo na lang to. Kung talagang, kasi yung mga tangang mga loyalista, yung mga bulag na loyalista, hindi man bulag. Di sila bulag sa tingin ko. Nabulag lang dahil sa pera. Alam mo naman, pagka isa kang jologs, tapos bigyan ka lang ng kapirasong pera, tuwan-tuwa ka na. Wala talaga mangyayari, di ba? Ganyan yung mga vlogger niyan Kaya ngayon, tatanga-tanga talaga yung mga kinuha kasi nga wala Tapos ito pa iniisip nila na keso si VP Sara Duterte daw ang umangkla ika nga kay Marcos. Paano nangyari yun? Mas madaming boto mas madami ng 1 milyon ata ang boto, more or less ang 1 milyon. Basta ang sigurado, mas maraming boto si VP Sara Duterte kay Marcos. Mantakin mo, mas madami pa yung boto ng Vice President kaysa sa'yo. Eto napakaraming mga bumoto kay VP Sara Duterte na hindi binoto si Marcos. Ang dami rin po nun. Hindi, kaya nga masasabi natin, imposible yung sinasabi ng mga tangang loyalista na sinasabi nila, dahil daw kay Marcos kaya nanalo si VP. Hindi ho totoo yun. Eto, kitang-kita na ho natin. Paano ko ipapakita? Mamaya makikita ninyo. Kaarawan. Imingaw, gusto kong papas, tinood lang. Munti ka na umiyak si Basti dito, nararamdaman ko namimiss daw niya yung papa niya. Kasi tuwing birthday, talagang makikita mong kasama to si Basti lagi ng kanyang tatay. Oo, na yung pinakaunang birthday niya nga, wala ko sa makit Binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda, ginagamit nila garon. Waalan nyo tanan! Yon. Kunin nyo, tama, dahil pera niya yan. Hindi ho tayo dapat nagpapasalamat kay Romualdez. Katulad nung bukang bibig nung abogadong matabang babae. Hindi ko na sasabihin kung sino yun Hulaan nyo na lang. Yung congressman na mataba na pasalamatan natin si Romualdez dahil sa ayuda. Gunggong, putang ina mo. Hindi, talaga yung nagsalita na hindi ko na sasabihin kung sino yun. Basta putang ina mo, hindi mo pera yan, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, pasalamatan natin si... Kadiri talaga kayo, no? Hindi, walang biro. Kayo mga kongresista, kadiri talaga kayo. Di ba? Kadiri ho talaga kayo. Kasi nakita ko nga, pinanood ko yung mga huling press ko ni Pangulong Duterte. Tinanong siya, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot ni Pangulong Duterte, nothing. Tapos, if you would realize the answer of PRRD, bakit biglang sinabi niya,
Just look at the on your right, on your left, or tingnan nyo na lang yung mga nagawa. And you would realize, parang ganun something niya. Tapos sabi ko, sandali, sabi mo nothing. Tapos biglang, meron ka palang sasabing accomplishment. Nakita niyo yun, ha? Nakita niyo yung video na yon? Tinignan ko na maigi. Alam mo, simpleng-simple sinasabi ni Pangulong Duterte. The question is, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot niya, nothing. Kasi nga, kasama doon sa press ko na yun, sabi niya ito yung mga accomplishment. Tapos binati niya yung mga sekretary niya. Anong simpleng sinasabi niya? This is not my accomplishment. It is the accomplishment ng mga nasa baba. Yung mga trabahante. Kaya nga sinabi niya, trabahante lang ako. Isa lang ako sa mga nagtrabaho. Hindi akin ito. Hindi ko to success. Hindi ko to accomplishment. Putang ina, yung ngayon, ayuda. Ayuda namin yan Pasalamatan niyo si Romualdez dahil ayuda niya yan. Nakailan pa nag-ayuda yan? Kailan pa siya ang may pasimuno ng ayuda? Inaangkin nyo? Na kayo may-ari ng ayuda? Kailan pa nangyari yan? Gobyerno may-ari ng ayuda. Actually, hindi nga po gobyerno. Ang may-ari po ng ayuda ay pera ng taong bayan yan. Tax ng taong bayan yan. Tax ng mga OFW yan. I mean, hindi pala tax. Remittance. Diba? At saka tax ng mga Pilipino, tapos sasabihin nyo, inyo, pasalamatan? Gunggong pala talaga kayo, no? Mga gago talaga kayo. Yan ang nakakabuisit sa gobyerno natin ngayon Feeling nila, may utang na loob tayo sa kanila. Porket nagsisilbi sila at nagbibigay sila ng ayuda. Ulul, hindi sa inyo yan. Yan ang sinasabi ni Baste, pagka merong ayuda, kunin ninyo. Dahil hindi sa kanila yun. Kung pwede di na mo mananghin, kay inyo hanadaan. Libo-libong supporters naman ng dating Pangulo ang dumalo sa rally. Bukod kay Mayor Baste, present din ang ilang kaalyado ni Digong na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging si Philip Salvador. Nagkaroon din ng drone show bilang pagpupugay nila kay Digong. Grabe yung drone na yan, Concert. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Higit 2,000 uniform personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Sa huli, pinasalamatan ng pamilya Duterte ang kanilang mga tao na walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadami talaga. At ito, tama talaga yung sinabi ni Baste. You will never be loved. Yan ang sinabi niya kay Marcos. At ang masasabi naman ng taong bayan kay Pangulong Duterte, you will always be loved. Mantakin mo, ang ganda nga nung sinabi ni Ma'am Hanilet sabi niya, alam niyo si Pangulong Duterte daw, simpleng-simple, ayaw daw niya yung magarbong birthday, gusto lang niya yung sa bahay lang, dinner lang sila, ayaw niya yung maarte. Kasi marami mga politiko dyan, pag nagpa-birthday, naku po, grabe. Akala mo talaga, isang milyonaryong celebrity ang datingan talagang merong ipapa-reserve na ballroom sa mga hotel, yung mga giveaways talagang limpak-limpak na mamahal, di ba? Ganun yung mga politiko si Pangulong Duterte simpleng-simple lang daw, ayaw niya ng magarbo, gusto sa bahay lang, kumakain lang, yung talagang close friend lang, actually pinipilit pa nga daw. Yan ang kwento. Pero mismo si Ma'am Hanilet po, sinabi niya ayaw niya. But this time, it's the whole world ang nag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Palakpakan naman natin. Grabe ho yun, Mantakin mo, buong mundo nag-celebrate. Ang lupit. Tapos sabi pa nung iba, walang kwenta yan. Hindi naman pakikinggan ng ICC yan. Hindi naman yan. It does not give merit to the case. Oo, it does not merit to the case. But people will question it. The international community will question it. Why is this person so loved by the Filipinos and yet he has case against the ICC? People will question it. Whether you like it or not now, yung mga foreigner,
Meron niya ako nakitang komentaryo ng foreigner na sabi bakit daw mahal na mga Pilipino etong si Rodrigo Roa Duterte and sued sa ICC. Tinanong ni isa, because he killed pushers and drug addicts and drug users. Tapos nagtaka yung isang foreigner, sabi, so, is that a crime? Sabi pa, no wonder the Filipinos love him. Ayan, no, kasi importante, sabi ko nga sa inyo paulit-ulit lalong-lalo na sa mga OFW yung nanonood. Yang mga ginagawa ninyo ay may saysay. Yang pong ginagawa ninyo ay may sense. Huwag niyong isipin na napapagod lang kayo, hindi ho. Alam niyo kung bakit? Ito, paliwanag ko lang ng kapiraso ha. Bakit? Kasi tinatanong na iba, bakit ba yung mga OFW wala naman sa Pilipinas, masyado silang concern sa nangyayari sa Pilipinas? Hindi naman sila, kung gusto nyo maging concerned, may mga nambabara pa nga dyan, di umuwi kayo dito kayo mga Hindi ho. Alam nyo kung bakit ang mga OFW ang may iingay? Alam nyo kung bakit ang OFW ang mga opinionated na mga Pilipino? Alam nyo kung bakit? Simpleng-simple lang ho ito. Etong mga OFW, nakita nila ang difference between a corrupt government, a government not for the people, a government who doesn't serve the people, a government na puro bullshit compared with gobyernong matino at nagsisilbi sa kanilang mamamayan. Naintindihan natin? Nakita po kasi nila yun yung difference between our government and the government na kung saan sila nakatira. Na ganito pala dapat ang gobyerno. Ito pala dapat ang tama. Ganito sa amin. Bakit sa Pilipinas ganito? Kaya naman namin sumunod Bakit sa Pilipinas walang sumusunod? Kasi nga po, mga kababayan, yung mga, pasensya na po medyo masakit po ito. Real talk po ito. Masakit po ito, sasabihin ko sa inyo. Kung medyo pusong kayo, onion skin kayo, alis na po kayo. Masakit po ito, sasabihin ko sa inyo. Kasi tayo mga Pilipino sa Pilipinas, na na ho tayo meron na tayong callous heart o kaya meron na tayong tinatawag na parang na-immune na tayo. Parang ang dating sa atin, normal na lang ang korupsyon, normal na lang ang madumi, normal na lang ang makalat, normal na lang ang hindi sumusunod. Ano nga dito sa Pilipinas parang ang batas suggestion lang Hindi ho talaga batas. As a matter of fact, magrereklamo pa yan pag napakataas ng penalty. Tanginang yan, may plano pala kayong hindi sundin? Hindi pansinin ninyo galit na galit ang mga taong bayan pag ang penalty ang mahal-mahal. Pagdating sa trapiko, iyan ang pinaka, hindi, exage to pero pinaka at weirdest. Diba? Pinaka at weirdest na ugali nating mga Pilipino. Mantakin mo, gusto mo yung penalty mababa lang para kaya mo. So ibig sabihin, yung mindset mo, I will disobey the law. Kaya sana penalty natin mababa lang. Pag tinaas niyan, anti-poor na yan. Meron tayong ganong klaseng kaugalian na nakakairita. Diba, ang dapat po sana, kaya nga natin tinataas yan, para matakot ang tao na ng batas. Sumuway sa batas. Sa totoo lang, simpleng-simple busway nga lang reklamo na kagad, 5,000, 10,000, 15,000. Kung ako naging presidente, gawin ko talagang yan. Hindi, biro lang. Pero kung ako namumuno talaga dyan, ang gagawin ko, first violation, impound. Impound kagad. Tutubusin mo, 50,000. Yung masasaktan kahit mayaman. Diba? Bakit? Kasi ang anti-poor, yung masasaktan lang yung poor.
Oh, sa 5,000, sino masasaktan? Yung poor. Yung mayayaman, masasaktan ba? Hindi. Puta ako, magbabayad dala ako ng... Hindi, di pala ako mayaman na. Kunwari, mayaman ako. Magbabayad dala ako ng 5,000 basta hindi na ma-traffic. Yung mga mayayaman ha, ako masasaktan ako doon. Pero yung mga mayayaman, ano ba naman yung 5,000? Nagnanakaw nga ako ng 1 milyon kada araw eh. 5,000 lang yan. Nagigets nyo? Pero kung lakihan mo yan, impound, abiso sa'yo, talagang magiging disturbance sa buhay mo yan. Oh, sigurado ko mag-iingat, wala talagang dadaan dyan. Kasi sa ibang bansa ganun eh. Sa ibang bansa pagka traffic violation, halimbawa yung DUI, 'di ba, yung lasing. Tanggal ang lisensya mo. Wala ka na. Goodbye ka na. Sa atin, ay wala. Pakiusapan pa yan. Tapos pakiusapan ka pa ng pulis, tulad ng putang inang pulis na nakiusap dati. Sorry kasi dati binangga po ako ng lasing. Okay? Binangga po ako ng lasing. Matagal na po ito. Matagal na ito. I think more than 5 years na ito. Binangga po ako ng lasing. Wasak po yung sasakyan ko. Kasi nga, hinahabol yung lasing ng mga pulis. So, nabangga ako. Wasak po yung sasakyan ko. Tapos, alam mo ginawa nung nasa presinto kami? Aregluhan na. Tangkinang pulis yan. Pinaareglo sa akin. San Juan pulis yun eh. Areglo daw, areglo. Ako hindi ako pumayag nun. Hinahabol ko siya. Walang nangyari. Walang nangyari. Dahil sa sobrang pinahirapan ako, ay sabi ko, wag na lang. Wag na lang. Kasi pala na pinahirapan na ako. Kinakawawa. Wala naman ako. Hindi pa ako vlogger noon time na yun. So wala talaga akong kalaban-laban. Ayoko rin may patulpo. Ganun sa Pilipinas eh. At eto masama. And we think normal yan. As a matter of fact, real talk mga Pilipino, pag kayo may kailangan sa City Hall, pag kayo may kailangan sa LTO, ano kagad ang unang response ninyo? Hanap tayo ng kaibigan. Bakit? Ano kailangan ng kaibigan? Para mas mabilis, matulungan tayo kasi magulo dun eh. Hanap tayong kaibigan. Tatawag na kayo sa mga kaibigan mo. Oh, di ba ano ka? Daming tumawag sa akin nung panahon ni Duterte. Tanginang niya, bibuisit niya. Gusto ko ang batukan eh. Yung mga kaklase ko noon, tatawag-tawag. Pwede ba magpatulong? Di ba malakas ka naman kay Duterte? Tangina mo, lisensya mo. Gusto mo, lalapit ko pa kay Duterte. Pati lisensya mo, hindi ka mag-ayos. May mga ganun pa eh. May problema kayo sa buhay ninyo. Gusto nyo ilapit kay Duterte? Ano to? Di ba? Bakit to? Kasi ugali na natin yan. Feeling natin normal ganyan. Sa ibang bansa, hindi mo kailangan lumapit sa kahit sino mang alipores. Basta pumunta ka lang sa gobyerno na yun. Oh, lakarin mo. Walang nangihingi sa'yo, walang pahihirapan ka. Kung ano lang talaga yung naayon sa batas, sundin mo. Maayos yung kung ano mang inaayos mo. Mabilis at batas. Sa Pilipinas, hanap ka ng kakampi. And we think it is normal. What do I mean now? Bakit ko sinasabi to? Kasi tayo mga Pilipino sa Pilipinas, nasanay na tayo sa bulok na sistema. Nasanay na tayo sa korupsyon. Yung CR sa atin kung saan may pader. Basta may pader, pwede na yan, CR na yan. Ako nakakakita pa nga ako, may natutulog sa gitna ng daan, may umiihi sa gitna ng daan. To pag traffic kami iihi. Talagang alam mo 'yun, parang normal na sa Pilipinas. Sa iba, alam nyo, sa ibang bansa, no yan. Sobrang awkward yan. Parang nakakahiya. Bastos ka, walang niya ka. Basta as in, baboy ka, ganun. Sa atin, ano ba naman yung lalaki naman ako, ihilong naman, wala namang problema dun. Hanap ka na lang ng damo dyan o kaya pader. O, di ba? Normal na sa atin yan. Kaya may ingay ang OFW kasi nakita nila na hindi pala normal yan. Yung ganitong gobyerno, hindi normal to. Ninanakawan na tayo, hindi normal sa kanila yan. Pero sa atin sa Pilipinas, okay lang magnakaw. Importante may ayuda kami. Di ba?
Ako nagugulat ako yung meron kaming kalye survey na ginawa, yung Banateros kalye survey. Nagugulat ako minsan sa sagot ng mga tao. Nakaka-frustrate, sabi ko. Wala silang pakialam. Hindi nila iniisip yung mga issue sa lipunan. Basta sila, nagtatrabaho sila. Tapos pagtatanungin mo sino iboboto, hindi pa nila alam. Parang, so, hindi mo pinag-aaralan ng iboboto mo? Tapos magagalit ka at ganyan ka kahirap? Kung bakit ganyan, nang hirap na hirap ka, pag nagkasakit ka, hirap na hirap kang mamalimos sa mga congressman at mga mayor? Kasalanan mo rin Wala kang pakialam. That's the truth. Wala ka kasing pakialam. Pinababayaan mo yung gobyerno mong ninanakawan ka. Pinababayaan mo yung mga public official na gawin nila yung katarantaduhan at hindi ka nagsasalita. Tapos, pag ikaw na apektado, nga ka na lang. Magmumukmuka na lang. Kasalanan mo That's the truth. Kaya ako, sa totoo lang, bullshit ako doon sa mga, pasensya na sa mga Pilipinong walang pakialam. Bakit? Dinadamay nyo kaming mga Pilipinong may pakialam Dahil sa inyo, bumoto kayo ng budol. Damay kami lahat. Hindi kasi kayo nag-isip Pasensya na po dun sa mga masasaktan na naman kayo dito. Hindi kayo nag-isip. Hindi nyo inisip kung ano ba talaga itong tao na to. Basta lang kayo umangkla doon sa, kasi in-endorse ni ganito Hindi ko sinasabing, hindi ko sinasabing sinisisi ko si BP Sara Duterte. Hindi ko kasalanan ni BP Sara Duterte at nag-unit team siya. Kasi sinasabi nyo ba, so sinisisi mo si Vice President kasi sumali siya kay Marcos? Hindi. Kasalanan mo pa rin. Tanga kay, binuto mo Di ba Hello? Gusto mo isisi pa kay BP Sara Duterte? Bakit hawak niya ba daliri mo? Nung bumoboto ka? Nung nag-shade ka? Nakabantay ba siya dyan? Boto mo yung partner ko. Hindi. Tanga ka. Hindi ka nag-research. That's the issue. That's the truth. Hindi ka nag-research. Hindi mo inalam. Basta ka na lang shade na shade dyan. Bakit ko hindi ko ibinabalik to para sisihin ng mga Pilipinong nabudol. That's not my point here. Ang point ko, let's learn the lesson. It's not Marcos alone. The lesson is, mag-research ka before you vote. Huwag ka lang nagpapadala sa social media, sa video. Kaya tayo nabubudol Nagpapadala, mag-research po tayo. Responsibilidad po natin yan bilang isang Pilipino. Kawawa na bayan natin. Hindi ho ba kayo ako naiirita na ako sobra Mantakin mo, makakakita ka na ngayon sa sorry sa mga OFW, maaaring hindi nyo na ikikwento sa inyo ito, siguro nung iba. Pero ako mismo nakakakita na ako ng snatching sa kalsada, nakakakita na ako ng mga addict. Sa San Francisco lang nakita yun Sorry pero totoo. Kasi dami zombie dyan sa San Francisco Nung nagpunta ako, mga ganun sila Ang dami na rin sa Pilipinas. Diba? Ano to? Pababayaan na lang natin ng Pilipinas ng ganito? Pwede ho ba bumoto naman tayo ng lalaban sa droga? Kasi ngayon parang hindi, ang droga, ginagamit lang yan kasi may trabaho, kailangan magpuyat. Mantakin mo, PNP chief mo, ganun magsalita. Hindi, di ba? Hindi fake news yun. Meron talaga siyang video ganun na sinabi niya. Di ba? Alam mo, eto nga sabi ko, pag eto tumagal pa ng, yung ganitong klaseng kalakaran na pinababayaan ng mga adik. Ito mga kababayan ako I'm against any form of gambling, even Pogo. Before, okay lang yon kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, ang nakakapaglaro lang ng Pogo at mga involved lang nun, Chinese. Controlled sila nun.
Panahon ng pandemya, kailangan natin ng pera. So at that time, umu-okay lang ako doon. Okay? Kasi baka, ayan na naman, lalabas na naman nila yung video yung kino-compare. Tanga kasi sila pinutol nila yun Again, umu-okay ako doon, it's because pandemya noon, ang naglalaro niyan yan, kaya nga Pogo offshore gaming Ibig sabihin sa ibang bansa, hindi nakakapaglaro ang mga Pilipino noon. Mga taga-ibang bansa ang naglalaro noon. Dito lang yung operation. Dito ako naiinis. Ngayon, okay sa akin tanggalin ng Pogo Ayoko yung mga inchik na yan. Nagmamahal ang mga... No comment. Nagmamahal ang mga ano dahil sa mga lintik na inchik na yan. Lahat nagmamahal. Kasi ang dami nilang pera, ang dali nilang bilhin yung mga dapat nilang bilhin. So nagmamahal tuloy kasi siyempre malakas silang magbayad, pati mga lahat mahal na. Kaya dapat talaga mawala sila. Pero ang nabibwisit ako ito. Nawala nga sila, pero nilegalize naman natin yung online gaming na kung saan ang Pilipino ang naglalaro. Tamaan na kayo, magagalit na naman kayo, real talk to. Nawiwirdoon ako. Pasensya na Sorry po sa mga makakarinig. Wala nang pera, nag-i-scatter pa kayo. Ang inan yan. Wala nang pera, naglalaro pa kayo ng kung ano-anong gambling sa cellphone nyo. Hindi ko magets Makakakita ako ng security guard, sorry mga janitor, mga tawag dito, elevator attendant. Nakakakita ako naglalaro. Gusto ko nga minsan kalabitin Dami kang pera? Ha? Dami kang pera? Ba't ka naglalaro niyan? Sigurado ko na sasagot nila parang nga magkapera tanga talaga. Saan ka nakakita ng sugal na ipapapanalo nila yung naglalaro? Magluto ka na lang. Hindi, iba yun. Gago! Hindi, iba yun. Isa lang nananalo doon. Hindi pa nga natin sigurado kung sino yun Di ba ho? Hindi pasensya na mga kababayan Kaya nga ako, busit ako dyan Alam mo, eto marami na ngayon nagkukumpetensya na sa Pilipinas ang dahilan ng mga petty crimes. Ibig sabihin ng petty crimes, sa mga snatching, holduping, yung mga nakawan, di ba? Yung mga maliliit na crime, dalawa na dahilan ngayon kung bakit nangyayari yun. One, drugs. Second, baon sa utang dahil sa gambling. Nagkukumpetensya sila ngayon. Anong dahilan ng pinakamataas? Yan na nangyayari. Kaya ang daming crime. Ang daming nag-i-snatch, ang daming kung ano-ano ginagawa, ang daming nasisira ang ulo. Meron nga yung huling ang kwento sa akin doon. Iba yung pinalabas sa TV, pero ang kwento sa akin doon, kaya nag-amok yun. Kasi may isang pulis akong kakilala doon. Kaya daw nag-amok talaga yon dahil nabaon sa utang. Dahil sa online game. Pero pinabago sa media kasi para hindi daw masisi yung online gaming. Ganyan na ang Pilipinas. Bakit to? Hulaan ninyo kung sino ang in charge sa online gaming. Hindi ko na lang babanggitin. Baka madagdagan pa kaso natin dyan. Pero nasa gobyerno din. At nasa kongreso din. Kasi nga, puro corrupt, puro greedy ang mga nandyan. And it's all normal. Saan ka nakakitang bayan na sobrang hirap na nga, third world country na nga, hindi na nga tayo makabili ng ating mga pagkain, binibigay pa natin sa laro, sa online gaming. Ito pa matindi. Gusto nyo pa na mas matindi? Ito pa matindi. Yung mga putang inang congressman natin, ang iniimbestigahan yung mga Duterte supporter o yung Duterte vloggers. Nasasabihin pa nila, mga pogo vloggers yan. Mga gago kayo, mga putang ina ninyo. Bakit hindi yung mga vloggers na nagpo-promote ng online game gambling ang imbitahan ninyo? Silipin ninyo tax. Kung talagang seryoso kayo.
sa pagpugsa dyan sa Pogo Vloggers. Ayan na, lantaran na nilang pinopost, pinopromote nila yung online gaming. Lantaran na. Tapos ang sasabihin nyo pang Pogo Vloggers, wala na ang Pogo, di ba? Akala ko ba tinanggal na ni Marcos ang Pogo? Tapos sasabihin niyo yung Pogo Vloggers sa mga yan Kaya nakakaano Kaya walang kwenta talaga yung mga congressman natin. Pasensya na kayo Pero bullshit talaga Bullshit yung ginagawa ninyo. Pantakin mo, ang ipitin nyo mga Duterte supporter. Pero yung mga online promoter, mga influencer, promoter ng online gaming, hindi nyo silipin kung magkano mga tax nila. Hindi nyo masilip. Alam ko kung bakit. Di umano. Nadinig ko lang. Mga congressman daw ang may-ari ng mga online gaming. Di ako sure kung totoo yun. Pero bakit di nyo masilip? Bakit di nyo silipin yan? Talamak na po yan, online gaming. Bakit di nyo masilip? Ewan ko sa inyo. Alam nyo na. Kaya nga ito, mga kababayan, dahil sa matinding kagaguhan na ginagawa ng gobyerno, ang mga Pilipino nagigising na naman at gusto nila magkaroon ng Duterte sa gobyerno uli. Kaya naman itong insecure na gobyerno natin, talagang ginigipit ang mga Duterte. Ang akala nila makakapunto sila. Hindi, lalong bumagsak si Marcos. Ulitin ko, lalong bumagsak si Marcos sa tiwala ng bawat Pilipino. Bumagsak ang kanyang rating. Ito, panoorin natin Hindi ito hindi ako nag-report nito politiko. Malalim umano ang pagkadismaya ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong first quarter survey ng Publicus Asia Inc. Ang buong kwento ay hatid sa atin ni Jason Busilatar. Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000 rehistradong botante, Kailan daw? Importante kasi yung date. March. Ulitin natin. Ano mga nangyari sa March? 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000 Ni Jason Busilatar. Ulitin natin. Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus Asia, March 15 hanggang 20. Kailan inusig si Pangulong Duterte? Kailan kinulong si Pangulong Duterte at kinidnap? sa higit 1,000 rehistradong botante, bumagsak ang bilang ng mga sumusuporta sa administrasyon mula 28% noong huling bahagi ng 2024 patungo sa 15% kayong unang bahagi ng 2025. Samantala, tumaas ang mga kontra sa administrasyon mula 30% patungong 45% na March 11. Okay? March 11 po inaresto at kinidnap papuntang Dahig si Pangulong Duterte. Kailan to ginawa? 15 to 20. Linawin lang natin Ito'y fact. Hindi po ito gawa-gawa. Hindi ho ito imbento. Kita umano ng lumalawak na pagkadismaya sa kasalukuyang liderato. Sa usapin ng ekonomiya, lumabas na mas maraming Pilipino ang naging pesimista umano sa kinabukasan ng bansa. Ayon kasi sa survey, 45% ng mga sumagot ang naniniwalang mali ang direksyon ng Pilipinas. Mas mataas mula sa 32% noong nakaraang quarter. Bumaba rin ang optimismo sa pambansang ekonomiya, kung saan 39% ang umaasang lalo pang lulubha ang sitwasyon. Babagsak ng babagsak. Mula sa 26% noong nakaraan. Sa gitna ng lumalakas na negatibong sentimiento, si VP Sara Duterte lamang ang nakitaan ng pag-angat sa approval rating. Sino daw ang umangat lang? Sino daw ang umangat lang? Si VP Sara Duterte. Sino yung nagsasabing pabor daw ang mga Pilipino na dalhin si Duterte sa Dahig? Pabor na dalhin si Duterte sa Dahig, pero bumagsak ang ratings ni Marcos at umangat ang Duterte. Akala ko ba
pabor ang mga Pilipino na dalhin sa dahig si Duterte. Anong tawag sa inyo? Fake news. Hindi po ako data ho ito. This is a scientific data. Okay? So, wag ho tayong mag-imbento ng kung ano-ano dyan. Scientific data ho ito. Mula 37% patungong 42%. Samantala bumagsak ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 33% patungong 19%, habang pumalo sa 57% ang kanyang disapproval rating. Ang pagbaba ng suporta sa administrasyon ay higit na nadama sa Mindanao na itinuturong dulot ng tensyon sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. March 15 to 20, ginawa ang survey. Ibig sabihin, tapos na inaresto si Pangulong Duterte no March 11. Ibig sabihin, ayaw na mga Pilipino ang ginawa ni Marcos. Back up with data yan. Ano pang nangyari before March 15 to 22? Kasi yun yung survey. Alam nyo kung ano pa nangyari? February 24, 2025. Ano yun? Para sa mga hindi nakakaalam, ipapaalala ko lang. February 24, 2025. Ano yun? Inilagay, inappoint sa posisyon si Claire Castro. Gago! Mula noon, nagsimula na siyang bumanat sa mga Duterte. Gago! Nagustuhan ba ng mga Pilipino yung ginawa niya? Hindi. Gago! Ako naniniwala ako na malaking kontribusyon sa pagbagsak ni Marcos ay dahil kay Claire Castro. Gago! Mr. Marcos, I think you better think your kung dapat mo bang sisantihin na yung iyong press officer dahil hindi natutuwa ang mga Pilipino. Gago! Mr. Marcos, akala mo makakatago ka dyan sa likod ni Claire Castro? Ha? Dahil mahinang nilalang ka, akala mo makakatago ka sa likod niya. Hindi. Mas lalo kang bumagsak dahil dyan sa babae na yan. Gago! It's a fact. If she is doing her job well, which is, ang job niya is to make sure that people would know the good things that this government is doing. Kung maganda at tama ang ginagawa ni Claire Castro, kumakalat sana ang mga mabubuting ginagawa ni Marcos. Wala. Gago! Kaya bumagsak ng todo-todo ang ratings ni Marcos ay dahil walang kwenta ang iyong press officer. Gago! Mr. Marcos and ako I think Lisa Marcos. I'm calling your attention, Lisa Marcos. Gago! Lisa Romualdez Marcos. Gago! Kung ako sa'yo, sibakin mo na yang tauhan ninyo dyan sa yung press officer nyo. Walang kwenta. Mantakin mo, sayang. Gago! Sayang ang sinasahod ng taong bayan sa kanya. Hindi niya napaangat si Marcos, pinabagsak niya palalo. Gago! Alam ko na defense ni Claire Castro. Wala naman sa akin yun. Kung ano naman ang ginagawa ng presidente, yun lang ang pwede kong sabihin. Hindi. Gago! Mali ka pa rin dyan. Bakit? Hindi nga yun ang ginagawa mo eh. Yun ang dapat mong trabaho. Anong ginagawa mo? Kaliwat kanan mo, binabanata ng mga Duterte at lahat ng lumalaban sa gobyerno, kumikriticize pala, not lumalaban. Kahit nga po si kinikriticize ni Claire Castro itong si Magalong. Diba? Doon pa lang kitang-kita mo na eh. Kitang-kita mo na nasablay talaga tong alin to. Lagot ka ngayon doon sa kaibigan mo si Libayan. Gago! Baka paluin niya nung... Hindi. Wala.
Tuloy natin. lalo na sa issue ng International Criminal Court. Sa kabila ng matinding pagtaas ng discontent, nananatiling mataas ang suporta ng publiko sa ilang mahalagang panukala, tulad ng 200 pesos na dagdag sahod, pagbabawal ng ayuda bago ang eleksyon, at pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo. Gayunpaman, mababa Yan yung mga pinaboran daw ng mga tao. Pero lahat naman yun, hindi pa nangyayari. Ang dami pa rin pogo eh. Di ba? Kaliwat kanan nga yung nare-raid pa rin eh. Kaliwat kanan. Alam mo, sa totoo lang, ewan ko, kumoro-moro lang yan eh. Gusto nyo malaman talaga na marami pa rin pogo? Pumunta kayo sa mga JTV. Pumunta kayo sa mga KTV. Huwag tayo maglokohan. Alam niyo yan, mga pulis, mga investigador. Gusto nyo malaman? Ang hirap sa inyo kasi nagtatanga-tangahan tayo eh. Puntahan nyo yung mga KTV, JTV. Nandun sila eh. Sila pa rin na may-ari ng mga ganyang club eh. Di ba? Ibig sabihin lang nun, nag-i-exist pa rin sila. Nandyan pa rin sila, nagtago lang. Ika nga, parang yung mga jowang naglolo ko, kunwari, nagsisisi na sila, di na sila uulit. Pero ang totoo, gumaling lang sila magtago. Tama, mali? Di ba? Ay, sus! Kaya, mahirap sa inyo eh. Wag ako. Wag niyo akong paululod yun ng mga ganyan. Nawala na yung pugo, nawala na yung ganito. Sus! ang suporta sa mga patakarang may direktang negatibong epekto sa masa, tulad ng pagtaas ng toll fee, pamasahe at kontribusyon sa SSS. Ako si Jason Gosilatar para sa Kwentong Politiko. Ngayon, di ba? Ayan, hindi, alam nyo mga kababayan, matindi po yung pangyayari na yan. Hindi ako nagbibiro dahil alam nyo mga kababayan, yung mga Pilipino ngayon talagang galit na galit na. Galit na galit na dahil sa may issue pa tayo ng budget. Hindi pa nalilinaw yan. Paano nangyari na may blanco dyan? Hindi pa nalilinaw. Ano to? Nakalimutan na? Hindi namin makakalimutan yan. Baka akala ninyo makakalimutan namin yan. Yung tinanggal ninyong ewan ko nga eh. May pagdinig na sa Supreme Court pero ewan ko kung anong nangyari. Di ba? Ano nangyari? Ewan ko sa inyo. Bakit ganun? Pagkatapos na kesyo may issue sa PhilHealth, wala pa rin nangyari. Mantakin mo. Isasakripisyo mo ang kalusugan ng bawat Pilipino dahil lamang sa ayuda. Di ba? Hindi, alam mo, no wonder eh. Kaya nga, no wonder, meron ako ipapakita sa inyo. No wonder, ang mga Pilipino galit na eh. Ito isang halimbawa ho na galit na ang Pilipino. Bakit ho kanyo? Papakita ko lang sa inyo. Ito, ha? Chotomate. Ayan. Ay, sorry. Ba't ganun? Ay, mali. Sorry. Ito. Mali pa din. Ito. Ayan. Ayan. Kita niyo yan? Ha? Sino ang isa sa mga masasabi nating nagtutulak niyang ICC na yan? At pasimuno nitong, hindi, alam mo, balikan natin yan. Hindi natin palulusutin dito si Trillanes. Si Trillanes ho ang isa sa mga nagtulak niyang lintik na ICC na yan. Kaya isa ho sa mga dahilan kung bakit nandyan si Pangulong Duterte sa dahig ay dahil po dyan kay Trillanes. Kaya hindi natin palalagpasin ho yan. Eto, tingnan mo ngayon ang reaksyon ng mga tao kay Trillanes. Pikon na pikon yung alalay ni Trillanes, Pikon na pikon, Wala na nga pumapansin. Ito mga kababayan, pansinin niyo yung mga local rallies. Ang dami nagkakagulo. Ito, namimigay din naman nata sila ng t-shirt dito eh.
May pinamimigay din silang t-shirt. Nagkakagulo. Pero kay Trillanes, walang nagkakagulo. Sumisigaw pa ng Duterte. Kasi alam ng mga taga-Caloocan na isa sa mga dahilan kung bakit nandun sa dahig si Pangulong Duterte ay dahil sa ewan ko sa ingay nito ni Trillanes dyan sa ICC na yan. Diba? Ayan oh. Pikon na pikon yung balalay ni Trillanes. Nakakulong na. Ngayon, mahal pa rin siya ng tao. Kayo, walang nagmamahal sa inyo. Di ba? Kahit nakakulong na, hoy, makinig ka. Yung alalay ni Trillanes, kahit nakakulong na si Pangulong Duterte, mahal pa rin siya ng tao. Ikaw, at saka yung kasama mo, yung boss mo, walang nagmamahal. Gago! Di ba? Kita mo, walang pumapansin sa inyo. Duterte pa sinisigaw. Hindi, alam nyo mga kababayan, ito may kahilingan ako sa inyo, ha? Kung ako sa inyo, iboto nyo talaga tong si Malapitan, wag tong si Trillanes. Para lumagpak talaga to si Trillanes. As in, ako, mangangampanya ako kay Malapitan. Ito, walang biro ito. Kakampanya ko si Malapitan para talagang matalo itong si Trillanes na ito. Ikakampanya ko talaga siya. As in, kung pwede lang, makijoin ako. Dito na lang. Ikakampanya ko siya. Gusto ko makitang kulelat to si Trillanes. Yung tipong ang boto lang niya mga 1,000, ganun. Pwede na yun. 1,500 o kaya mga 10, sabihin na natin 10. Hindi ko alam kasi kung gaano kadaming botante diyan eh. Basta kayo mga taga-Caloocan, dalawa lang kahilingan ko sa inyo. One, iboto nyo si Malapitan. Okay? Pabagsakin nyo itong grupo nila Trillanes. Huwag nyo iboto lahat ng mga kasamahan yan. I-shoot nyo sa inodoro. Lahat ng mga kasamahan ni Trillanes para pandirian din siya ng mga kasamahan niya pagkatapos na eleksyon. Magsisi sa kanya. Okay? Huwag nyo iboto lahat ng mga kasamahan ni Trillanes. Mag-straight kayo, Malapitan team ang inyong iboto. Yan ang unang kahilingan ko mga kababayan sa Caloocan. Pangalawang kahilingan ko, pag dumadaan ang motorcade ni Trillanes, isigaw na ninyo Duterte. Para talagang ma-realize niya na kahit anong gawin niya, wala magmamahal sa kanya. Kaya isigaw ninyo po mga kababayan ko mga kababayan ko nandiyan sa Caloocan na nakikinig dito at subscriber po natin. Lagi nyo isisigaw Duterte pag dumaan yan. Una, iboto nyo si Malapitan para talagang kulela to, mag-zero ito. O kahit man lang 10%, sabihin mo na 10%, pwede na yun, pagbigyan nyo na mga 10% para hindi naman masyadong baka mamaya pagka sobrang na-depress yan, naku, malay mo may mga ilog-ilog dyan, di ba? Malay mo maligo sa ilog, kayo naman kasi syempre parang na-depress ako, maligo ako sa ilog, ganun ba? Maligo sa ilog ba? May ilog ba dyan? O tulay, malay mo gusto lang niya magpahangin sa tulay, mahangin kasi sa tulay, di ba? Kaya wag naman masyadong mababa. Mga 10% naman. So, boto natin si Malapitan. Pangalawa, pag dumadaan yung kanyang karo. Tama, ano ba tawag sa ganyan? Basta, yan kung ano man tawag sa ganyan. Pagka dumaan, sigaw ninyo Duterte. Okay? Deal po mga taga-Caloocan. Ito po etong nangyari kay Trillanes na to, ito po yung simbolo na talagang pati si Marcos bumabagsak na. Bakit? Yung ginawa nila kay Duterte, ayaw talaga ng taong bayan. Yun. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, ayaw ng mga Pilipino yon. So, Trillanes, good luck. Di ka na nga manalo sa ibang national, di ka pa manalo dyan. Kawawa ka naman. Iyak mo na lang yan. Iyak mo na lang. Iyak mo na lang yan, okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay, lagi kang talunan. Diba? Anyway. Sa mga taga-Caloocan pikon na pikon, Wala, mantakin mo, walang pumapansin. Tinatawanan siya ng tao. Saludo ko. Nay, saludo ako sa'yo, Nay, Kung pwede lang kitang puntahan at bigyan kita ng Duterte t-shirt o di kaya Duterte cap, I'm coming home. Hindi. Bring him home pala, hindi pala I'm coming home. Bring him home. Kung makita ko lang to si ate, kung kontakin mo ako, padalang kita ng mga sticker at saka padalang kita ng sombrero.
kontakin mo lang ako, banatbayofficial@gmail.com. Okay? Pag nakita kita, tapos igampanya natin si Malapitan at saka mag-Duterte tayo, Okay? Ayun. Paano mga kababayan? Patuloy na dumadaos-dos na pababa. Etong si Marcos sa ratings niya sa kanyang survey. Pabagsak ng pabagsak ang kanyang survey. Kaya anong gagawin natin? Tuloy-tuloy lang. Huwag tayong bibitaw. Walang bibitaw, tuloy-tuloy lang ang pag-rally natin. Tandaan po natin, ulitin ko, Article 3 ng ating konstitusyon, Bill of Rights. Karapatan po natin na ibigay at saloobin natin at karapatan din po natin magtipon-tipon ng mapayapa. Peacefully, ika nga. Peaceably organize ourselves. Ilabas natin ang hinaing natin. Ulitin ko, peacefully, in a very, very legal way. Sundin natin ang batas. Huwag tayong tumulad sa mga NPA at mga komunistang mga aktivista. Huwag tayo tutulad sa kanila. Tayo po, mananalangin, ilalabas natin ang ating saloobin, magtitipon-tipon ng mapayapa dahil ito'y protektado ng ating konstitusyon. Bill of Rights po yan, Article 3. Okay? Tuloy-tuloy lamang po, mga OFW, huwag kayong bibitaw, tuloy-tuloy lang tayo.